Nagulat ang marami ng ibunyag ni Doc Willie Ong na nakikipaglaban siya ngayon sa malubhang cancer. Sinisisi niya ang matinding stress, lalo't marami siyang pinagdaanan nang tumakbo siya sa national elections noong 2022. Pag-usapan natin yan, ang sarcoma sa What's Up, Doc. Tama na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Marami ang nabigla ng ibunyag ng cardiologist na si Doc Willie Ong ang kinakaharap niyang hamon ngayon. Na-diagnose siya sa sakit na cancer. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Sa edad na 60, na-diagnose si Doc Willie ng isang rare large abdominal cancer na sarcoma. Nakitaan siya ng tumor malapit sa likod ng kanyang puso at harap ng isang bahagi ng kanyang spine. Bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Taong 2023 daw nang magsimulang maramdaman ni Doc Willie ang ilang sintomas. At isa sa nakikita niyang pangunahing sanhi, ang matinding stress na pinagdadaanan niya sa trabaho. Kakailanganin na raw ni Doc Willie na magpagamot sa ibang bansa dahil sa kakaiba niyang sakit. At para po ipaliwanag pa ang malubhang sakit na tumamak kay Doc Willie Ong, makakasama natin live si Dr. Kelvin Ken Yu, Head of Sarcoma Radiation Oncology Tumor Stream sa University of Santo Tomas Hospital. Good morning po, Doc. Hi, good morning. Good morning, Good morning. Doc. Good morning. Salamat sa pagsama sa amin. Thank you for being with us here today. Maraming salamat, Doc. Thank you din po. Fellow Tiger, I'm so happy to yes. have you on the show. Doc, lahat ngayon itong pinag-uusapan halos. This is Doc Willie Ong at ito ay isang taong talagang pinapakinggan natin pagdating sa mga ganitong bagay. Ano palagay niyo po yung isa sa mga talagang risk factors ng sarcoma? Ito ba ay genetic or namamana ba ito? Common ba to sa mga Pilipino kagaya po natin? Okay po. So, mag-start na muna ako to discuss ano ba po talaga ang sarcoma. Okay. So, ang sarcoma po ay isang grupo po yan ng mga bukol na nanggagaling po sa tinatawag natin na connective tissue. Okay. Tulad ng kalamnan, taba, buto, or yung mga litid. So, ang mga ganitong klase po ng bukol ay very rare or very konting tao lang po yung nagkakaroon. Wow. At sa kasalukuyan, meron tayong 100 or more than 100 na different types ng sarcomas. Okay. So napakarami po nila. At dahil po napakarami nila at napaka-rare nila, ang mga pag-aaral po dito ay napaka-konti. Limited pa. Yes po. So in terms of risk factors, ang risk factors po for sarcomas will depend kung ano pong type ng sarcoma ang meron. Okay. Yung kay Doc Willie, ano yung meron sa kanya? Di niya nabanggit specifically, pero based on his story sa kanyang videos, I think ang meron siya is ang sa nerves. Which is a malignant peripheral nerve sheath tumor. Okay. So itong mga ganitong tumor po, marami siyang iba-ibang types din within this type of tumor. So may iba dyan na mamana, genetically. Iba naman may exposure to chemicals. Pero most of the cancers in general po talaga is something na wala po tayong maituturo na cause. Or sila ay mag-isa lang pong lumalabas due to random na mga mutations. Pero may nabanggit kanina si Doc Willie na parang isa sa mga kinoconsider niya would be the stress from work. So much of a factor ba talaga ang stress? At meron pa ba tayong ibang environmental factors na dapat i-consider? Yes po. So, ang stress naman po may not cause cancer directly, pero however, indirectly it may cause or make us more prone to cancer. Kasi for example, ang stress po, no, lalo na kung yung chronic siya or yung parang hindi na natatapos yung stress mo, it decreases our immune system, so it makes us more prone to diseases, and sometimes then to distress, we engage in unhealthy habits like yung iba nag-smoke, nag-drink ng alcohol para ma-relieve yung stress nila. So, Doc, gusto ko lang kasing linawin sa mga kapatid nating nanonood. Ako kasi, medyo madulas na madulas pag sinabi mong stressed ako today. Yes. Parang nag-glorify natin yung pagiging stress na akala mo, parang, ay, ang galing ko today kasi na-stress ako. Parang feeling productive ka. Oo. Pero sa ganitong pagkakataon, pwede i-define lang natin very briefly, ano ba yung stress na tinatawag? Ito ba yung hindi nakakatulog sa gabi? Para lang alam natin kung ano yung mga nangyayari sa atin in a day na qualified as stress. okay. So, well, I agree with you. Ang stress kasi is a very subjective term. So, it's hard for me to define kung ano talaga yung stress kasi it varies from people to people. Kasi iba na-stress sila kasi marami silang hindi nagagawa sa work. Iba naman na-stress sila kasi parang
tambak na yung Trabaho. or iba physically stressed, iba Yes. emotionally stressed. So, I think it's something subjective. So, Yes. kumbaga tayo rin nakaka-feel talaga kung ano ba yung stress para sa atin. So, would you see, Doc, that this stress is anything that makes you feel uneasy? yes. Or pag nagkakasakit ka na, yun ba yun? Well, marami namang cause ng sakit, pero I think more of uneasiness, parang constant uneasy ka. Constant uneasy. Parang lagi ka nag-worry. So, I think Worry. yun ang mga most signs of stress. Okay, Wow, Doc sa Kelvin. lifestyle, ano thing eh. Oh, it's a lifestyle thing. Yun nga dahil napag-usapan, so karamihan sa atin nasi-stress. Pero ba kayo maipapayo sa atin at sa mga kapatid natin kung paano yun ma-avoid? Kasi syempre, hindi naman natin gustong mag-smoke or mag-drink to de-stress. Ano po yung mas healthy na paraan sa palagay nyo? Yes. So, there are many healthier ways to relieve stress. Like, for example, engage in exercise. Exercise. Yun, parang kanina. Oh, that's good. Yes po, yung exercise kasi when we do exercise, we release endorphins and those are the happy hormones. So it improves our emotions, our hormonal balance. And siyempre, sometimes you also want to be with your family for emotional support, di ba? And ayun, no? I think there are other ways to be more... Ako, balikan ko lang yung, yung sakit na sarcoma. Kasi sa atin, pag sinabing cancer, may mga body parts na sa atin definitive. Kumbaga malinaw sa atin kung ano yung tinamaan talaga nung sakit. Halimbawa, breast cancer. Alam natin sa breast, lung cancer, brain cancer, ganyan. Pero pag sa sarcoma, nabanggit mo kanina, maraming connective tissues. So, ano ba kasi yung connective tissues, Doc? Actually, yung connective tissues, parang yun yung nagbe-make up ng whole body natin. Ayan na. Kabuuan ng Yeah, katawan that's why mo. if you see this picture, you know, it like seems like it can appear everywhere. Oo. So technically, kahit saan pwede pong lumabas yung sarcoma. Ayan. At nabanggit kanina ni Doc Willie, siya kakailanganin, dahil sobrang rare nung kanyang type nung sarcoma, kailangan na niyang mag-treatment overseas. Tayo ba marami tayong capacities dito locally? Kung ano Yes. sarcoma? Yes, we have a good capacity for treating sarcomas here. Actually, in UST, we have what we call a multidisciplinary team. Ito po ay isang grupo ng mga doktor na kasama ang medical oncologist, radiation oncologist, and surgical oncologist. And sabay-sabay namin tinitingnan ang isang pasyenteng may sarcoma para po ma-determine namin ang pinaka-best na possible treatment. So, okay naman. We have a May specialist here. options Yes. naman dito. Ganda. Ibig sabihin, oo. Pero ano din kasi, nagulantang tayo kasi nga si Doc Willie na to eh. Hindi, tsaka Kasi pag diba? may sinabi siya, di ba, yung doon ang tumatak sa akin na, bukod sa sarcoma ang sakit niya, tumatak sa akin na feeling niya, at siya, doktor, na-stress yun. Eh, di ba tayo lagi na, everyday word yan, ha? Na-stress ako. So, Na-stress drillon ako today. oo, kaya diba? gusto kong malaman ano ba yun. And I think maganda yung pinoint out mo, Doc, na kasi pag sa doktor po inisip mo, very technical. Pero I like what you said when you said you want to be with family. Kasi sa totoo, minsan, ang stress nanggagaling pag meron kang kasamang toxic na Yeah. tao. Okay. Diba? Okay, pero ito, para lang sa kaalaman ng mga kapatid natin bago natin tapusin, Doc. Ano bang dapat na nararamdaman ko para mapaisip ako na, teka ba, kailangan ko magpa-test? At ano ba yung mga test na pwedeng gawin to determine symptoms, kung meron akong ano? Okay, so like usually, no, if we're talking about sarcomas kasi or like any other disease, medyo wala naman silang symptoms at the start. So sometimes it will appear like namamas lang siya nung normal na feeling, like may back pain, so everybody naman gets back pain. Iba nagtawag dito, nag-reflux. Reflux. So this seems like very benign symptoms, pero for example, nagtatry ka na mag-treatment multiple times at di siya nag-work, maybe that's the time you want to go for some more tests kasi baka iba na po yun. Kung masakit pa man din yung likod ko ng isang araw. And siguro, yun na din ang kahalagahan. Na pag merong nararamdaman, kahit pag simple, magpa-check na. Kasi madami sa mga Pinoy natatakot magpa-check dahil natatakot malaman kung ano yung sakit. Hindi, saka sa gastos din, mahal din kasi talaga ngayon. Yes. Pero isipin nyo, kung halimbawa hindi yan maagapan, baka mas malaki pa yung gastos Tama. nyo kalauna. At saka syempre ang buhay is so precious. Kaya aalagaan po natin. Again, Doc Kelvin, maraming salamat. Marami kaming natutunan today. At salamat po again, Dr. Kelvin Yu, Head of Sarcoma Radiation Oncology Tumor Stream sa University of Santo Tomas Hospital. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.